Tatay Veren, ano ang ginawa niya sa police station? Hala, lagot na. Magandang araw at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap. Sana'y hindi niyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuuan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta. At paki-subscribe po kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab. Maraming salamat po. Tatay Veren, anong ginagawa mo sa police station? Hala, lagot ba may ihahain si tatay na kaso? Pero bago yun ay pag-usapan muna natin mga kalingap ang tungkol po sa mangyayari sa nagbigay ng hindi maganda pananalita laban kay VNC. Ang pagbuli kay VNC, isang menor de edad na hindi pa ganap ang gulang, ay malinaw na hindi katanggap-tanggap. Narito ang isang sanaysay na naglalahad ng mga dahilan kung bakit mali itong gawin at kung ano ang maaaring gawin ni VNC. Ang karapatan ni VNC, proteksyon laban sa bullying. Sa gitna ng murang edad ni VNC, dapat siyang maging malaya sa anumang anyo ng pang-aapi. Ayon sa batas at moralidad, may proteksyon ang mga bata laban sa pang-aapi at diskriminasyon. Ang pagiging menor de edad ay hindi dahilan para inormalize o ipagpaliban ang paglabag sa kanyang karapatang pantao. Paglabag sa dignidad. Ang bawat tao, kahit anong edad, ay may karapatang igalang ang kanyang pagkatao. Ang pang-aapihan ay magpapabalisa, magpapababa ng tiwala sa sarili, at magdudulot ng emosyonal na trauma. Maselan ang isipan ng bata. Sa murang edad, madaling maapektuhan ang kaisipan ni VNC. Ang mga negatibong salita o gawain ay maaaring mag-iwan ng pangmatagalang epekto sa kanyang paglaki at personalidad. Responsibilidad ng mga nakatatanda at kaibigan ni VNC. Mahalaga ang papel ng mga magulang at kaibigan ni VNC at komunidad upang ituro ang respeto at pagtitiwala sa bata. Ang hindi pagtugon sa bullying ay kahalintulad ng pagkukonsinti. Ano ang pwedeng gawin ni VNC? Ipahayag ang nararamdaman. Mahalaga ang magsalita, ipaalam sa magulang, kaibigan, o pinagkakatiwalaan niya sa kanyang buhay ang nangyayari. Huwag hayaang malubha ang emosyon nang hindi nalalapatan ng tulong. Maaaring turuan si VNC ng mga katiyakan tulad ng, "Tama na yan, huwag mong ulitin." Sa ganitong paraan, napapatunayan niyang hindi siya pasensya at may karapatang tumindig. Humingi ng tulong sa mga institusyon. Kung nangyayari ito sa paaralan, may anti-bullying policies ang karamihan. Dapat makipag-ugnayan ang kanyang magulang o guardian sa paaralan. Emosyonal na suporta. Importanteng paliwanagan si VNC na hindi siya nag-iisa. Ang pakikipag-usap sa iba, magulang, kapatid, kaibigang totoo, ay nakakapag-lift ng loob at lakas. Hindi kailanman tama ang magbuli, lalo na sa mga bata tulad ni VNC na hindi pa ganap ang kanilang kakayahan para ipagtanggol ang sarili. Sa pagtutulungan ng pamilya, paaralan, at komunidad, makakamit ang proteksyon na nararapat sa kanya. Karapat-dapat siya sa respeto, suporta, at seguridad, higit pa sa pagmamaliit o pang-aapi. Gumawa siya ng listahang may pangalan ng malalapitan. Pero hindi ako kumbinsido, o, kahit ano pa yan, restrict mo na, please. Role-playing kasama ang guardian o kaibigan para masanay siya sa hindi nakakatakot na pagsasalita. Self-care activity, gumuhit, sumulat sa diary, o manood ng paboritong palabas upang maibsan ang stress. Hindi makatarungan ang bullying, lalo na sa isang batang tulad ni VNC. Dapat siyang protektahan, turuan, at gabayan. Sa pamamagitan ng suporta, tamang impormasyon, at empatiya, malalampasan niya ito ng may dangal at tiwala sa sarili. At sa kabilang dako naman mga kalingap, Tatay Veren, anong ginawa sa police station? May napag-alaman po tayo mga kalingap na si Tatay Veren desidido na anya itong ipagtanggol ang kanyang anak at kakasuhan niya ang sinumang may balak manakit sa kanyang anak. Malalagot at mananagot sa batas ang sinumang nang bubuli kay VNC ngayon. Anong masasabi niyo po tungkol dito? Please comment and God bless you all.